guys, wala po si Paul Tech TV dahil may trangkaso at sinisipon. Ngayon, ang makakasama nyo ngayon na mag-review, ako po si Maya Yap. Maya sa gabi, Raul sa umaga. pero magaling naman ako mag-review kesa kay Paul Tech TV. At ibabahagi ko sa inyo kung naging karanasan natin sa iQOO Z9 Turbo Plus. Okay, mag-umpisa na tayo. Napaka-dax ng battery nito, 6,400. Ang laki-laki niyan guys. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong phone na 6,000 yung battery tapos napakanipis lang. At ang chipset nito palaban talaga dahil meron tayong MediaTek Dimensity 9300 Plus. So plus na plus yan guys. Nagsipilo ka ha? Dilaw na ipin mo! Hindi lang yon, napakarami pang specs na maganda to. Meron din tayong AMOLED display at naka 144Hz na refresh rate na rin siya. Hindi ko na maisa-isa yung mga specs nito, sobrang dami talaga. Mamaya papaliwanag ko sa inyo at papakita ko yung mga ibang specs nito. Kaya samahan nyo ako sa video ito at marami tayong pag-uusapan sa iQOO Z9 Turbo Plus at panoorin nyo ng buo para hindi kayo masabunutan. Okay, mamaya na muna yung kalokohan yung box natin. Sa box meron tayong ganito. Then sa loob ng box meron tong 80 watts na fast charging at syempre meron tayong Type-C cable, mga documentation at free jelly case. So yung 80 watts na fast charging nito halos mga 1 oras bago siya mapuno. At sa pagsubok ko naman okay naman siya, mabilis din naman siya. Hindi naman siya ganun kabagal para sa akin. Pero yung battery nga nito nasa 6,400 which is medyo may katagalan nga pero konting-konti lang. Mga 1 oras kayang-kaya nitong phone na to at magagamit natin ito ng 1 o kalahating araw. So hindi naman siya mabilis malobat talaga. Then sa back panel nito napakasimple lang, para siya mga iQOO 12 mga ganun, no, yung mga flagship na phones. Yung iQOO Z9 tsaka yung iQOO Z9 Turbo halos magkapareho sila ng itsura. So napakasimple, meron tayong dalawang camera sa camera module at may nakalagay na iQOO logo dito sa ilalim niya. Ang nakuha nating kulay dito is titanium at kung mapapansin nyo parang meron siyang kintab dito sa gitna. Parang art na parang bilog, ganun yung itsura niya dito. Kapag tinamaan ng ilaw, nag-iiba po yan. Then sa baba naman meron tayong speaker, Type-C port, microphone at SIM card tray. Then sa taas meron tayong IR blaster at anti-noise cancelling microphone. At sa kabila meron tayong power button at volume rocker. At dual speaker to yung speaker nito is nasa taas. Lumilitaw yata yung bra ko. Nasa taas siya ng punch-hole camera. Pero yung pinaka nagustuhan ko talaga dito sa iQOO Z9 Turbo Plus, yung display niya. Napakalaki talaga ng display nito. 6.78 inches AMOLED display with 144Hz na refresh rate at yung nits brightness nito 4,500 na. So kahit nasa sikat ng araw, maliwanag pa rin yung phone mo. At bezel-less na rin po to masarap manood ng Netflix kasi naka wideband L1 certifications na siya. At sa YouTube naman, makakapanood tayo ng HDR. At meron din tong visual enhancement para kung sakaling manood tayo sa Netflix, mas maliwanag po yung makapanood natin o parang HDR na rin siya. Pero nabigo ako dito sa MEMC features niya, hindi siya supported sa Netflix o kaya sa YouTube. So parang palamuti lang tong MEMC features na to. At hindi pa nagtatapos dyan, meron din tayong 1.5 resolution. At napansin ko kapag meron tayong 1.5 resolution, dapat meron din tayong 1080p para may pagpipilian tayo, diba? So dito meron tayong ganun. Unlike sa ibang phone na nasubukan ko, parang sa Tecno Camon 30 Premier, wala siyang pagpipilian natin 1080p o kaya 2K resolution. So nakapix po siya sa 2K resolution o 1.5 resolution. At matakaw po sa baterya yon. At syempre, hindi natin makakalimutan yung 144Hz na refresh rate. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, walang pinagkaiba yung 120 tsaka sa 144 sa ngayon. At sa ibang games naman, siguro yung mga iba supported ng 144 pero konting-konti lang. At hindi naman nagkakalayo talaga yung 120 sa 144. So yun, para sa akin yung display nito, panalong-panalo talaga. At guys, yung presyo pala nito napakamura lang nasa 20 to 22,000 lang. At nabili ko to sa AEE Xiaomi Manila, ilalagay ko yung link sa description. At kung ayaw nyo naman dyan, maglalagay ako ng link sa Lazada. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, nag-makeup na ako lahat-lahat. Baka naman, subscribe na. Okay, sa performance naman, meron tayong MediaTek Dimensity 9300 Plus. Isa sa mga pinakamalakas na chipset this year. At bago yung 9400 sa Vivo X200, 9300 Plus muna. So dito sa phone na to, ang nakuha natin ang Antutu score, umaabot po siya ng 2 million ang Antutu score. Imagine mo, napakalakas niyan para sa 22,000. At syempre kapag ganyan yung Antutu score mo, ibig sabihin na malakas talaga yung chipset. At sinubukan ko to sa 8 games, eto yung nangyari. Mag-umpisa tayo sa Mobile Legends. Yung frame rate nito, mababa lang yung nakuha natin, nasa high lang. Tapos yung graphics niya is nasa ultra. At kapag bago yung phone, like kung sinasabi sa inyo, bigyan natin ng pagkakataon yung mga developer para ma-enhance po nila o maglagyan ng tamang settings yung mga phone natin.
natin. So dito okay lang to. At sa paglalaro ko naman talagang stable po siya sa 60 FPS, hindi siya nawawala dyan. As in na talaga kahit na clash, kahit nabugbugan sa bunutan at kung ano-ano pa yung nangyayari sa background, kayang-kaya po itong Mobile Legends na to. At ang nakuha kong temperature dito pagkatapos ng isang laro is nasa 40 degrees Celsius lang. Kung kaya sa Mobile Legends to na nakakuha tayo ng 60 FPS, sa Honor of Kings ibang usapan po, nakakuha tayo ng 120 FPS dito. At sagad-sagad po yung FPS na nakuha natin dito, nasa max na. Tapos yung graphics naman is nasa ultra. So dito kayang-kaya din, maning-mani lang po dito, optimized na po siya. Nakakuha tayo ng 118 to 120 FPS. Guaranteed po yan hanggang sa matapos yung laro. Kahit anong bugbugan dyan, sampalan, kurutan, kayang-kaya po talagang Honor of Kings. So sa mga player ng mga Honor of Kings, hindi nyo pag-isiyan na pagbili ng Igo Z9 Turbo kung Honor of Kings lang po ilalaroin nyo. Yang dalawang laro na yan, kayang-kaya po yan, maning-mani lang yan. I-test natin to sa mabigat na games like yung Genshin Impact. So sa Genshin Impact, nasa high settings po tayo dito. Dito nagustuhan ko talaga yung frame na nakikita ko, as in talagang optimized na rin siya. Makakuha po tayo dito guaranteed na 50 to 60 FPS. So kapag naglalakad, may mga frame drops na pa konti-konti pero umaangat naman siya. At 30 minutes tayo naglaro dito, as in talagang sagaran. Hindi ko naramdaman talaga na sobrang nag-frame drop siya ng mga 30, 20, mga ganon. Hindi po siya bumaba sa ganon. So masabi ko na optimized to sa laro na Genshin Impact dito sa Igo Z9 Turbo. Yun nga lang, medyo mainit yung temperature na nakuha natin. Nakakuha po tayo ng 45 degrees Celsius, which is mainit-init po yan. Kaya sa mga gatong laro, like ko sinasabi sa inyo, gumamit tayo ng mga phone cooler. Kung wala naman kayong phone cooler, pwede ring electric fan. Ako kaya kung mayaman naman kayo, pwede kayo mag-aircon. So malakas po talaga ang Dimensity 9300 Plus. Hindi basta-basta nalalamig sa mga gatong laro. At alam nyo naman yung Genshin Impact, mabigat po talaga yan. So dito naman sa Call of Duty Mobile, yung graphics natin dito is nasa medium, pero yung frame rate natin is nilagay natin sa ultra. At may mga nagsabi kapag meron tayong settings na frame rate adjustment, pwede nating ilagay sa 120 tsaka 144. Yun nga lang kapag nasa VR modes na tayo, 90 FPS lang, kaya 80 to 90, hindi po tayo makakuha talaga ng mga 120 o 144 kasi nasa VR modes lang tayo. Pero sa tournament, makakuha po tayo ng mga ganyan. Pero goods po yung frame rate na yan, stable naman po siya. At ang nakuha nating temperature dito pagtapos ng isang laro is nasa 42 degrees Celsius. Sa mga nakatry na nasa VR modes kayo, pwede kayo mag-comment dyan kung meron kayong frame rate adjustment na umaabot kayo ng 120 sa VR modes para malaman ko din. Kasi ako hindi ako nakakuha ng ganon. Sa PUBG Mobile naman, hindi tayo nakakuha ng mataas na frame. Yung mga ibang phone na tinest ko sa nakaraan, nakakuha po ako ng mga 120. Pero dito hindi pa siya ganun ka-optimize sa PUBG Mobile. Kasi ang nakakuha lang natin dito, 60 FPS hanggang sa matapos yung laro, which is good pa rin na frame rate yan. Ang masabi ko lang dito, maghintay pa tayo ng konting panahon lang para makakuha tayo ng mataas na frame rate dito sa PUBG Mobile sa Igo Z9 Turbo. At nagulat ako sa frame na nakuha natin dito sa Warzone. Ang settings natin dito nilagay ko sa low yung graphics, tapos uncap po dito yung frame rate niya. Ang nakukuha ko 90 FPS po, hindi po siya nawawala sa frame na yan. Kung natatandaan nyo yung mga ibang phone na tinest natin, talagang nasa 60, 70, 80, paikot-ikot po talaga. Dito stable po siya ng 90 FPS at naramdaman ko po yan sa 5 minutes na laro ko. Then nung 5 minutes medyo nadismaya ako kasi hindi siya nag-stay sa 90. Nakakuha na lang ako dito ng mga 60 FPS, which is hindi naman siya nawawala dyan. Hindi siya paikot-ikot. At masabi ko na okay yung frame na nakukuha ko dito. Medyo dismayado lang talaga ako. Sana nag-stay na lang siya ng 90. At ang nakuha kong temperature dito kasi medyo mainit, nasa 46 degrees Celsius. Kaya nag-stay lang po sa 60 after 5 minutes. Dito masarap na pong maglaro ng Wuthering Waves. Nakakuha tayo ng 60 FPS sa settings. Pero nung 5 minutes nakakapaglaro ako ng 60 FPS, as in talagang wala siyang frame drops, mga 55 to 60. Pero nung naranasan ko ng mga 6 minutes to 7 minutes, ang nakukuha kong frame dito is 44 to 45 FPS. So yan po yung nakuha natin at bumaba po talaga yung frame niya. Hindi naman siya masyadong malang frame drops talaga, pero maalaro mo naman siya ng maayos. Pero kailangan niya talaga yatang bumaba yung frame para hindi siya maginit ng sobra. So pagkatapos ng isang laro, nasa 20 minutes yun sa Wuthering Waves, nakakuha po tayo ng 46 degrees Celsius. Well, sa mga games na ganito, alam nyo naman, sa mga in-demand na graphics, talagang iinit po yung phone nyo. Kaya sabi ko kung may electric fan kayo, tutukan nyo ng electric fan o kaya kahit na phone cooler. Then last na tinest natin dito is Solo Leveling Arise. Nasa highest settings din tayo dito.
Dito nakakuha ko ng mga 50 to 60 FPS pero nasa 10 minutes lang yung paglalaro ko dito at nagidip to ng mga 30 FPS minsan at tumataas naman po siya, which is okay lang din naman po yun. At sana sa mga gatong laro kahit nasa Wuthering Waves Solo Leveling Arise, maayos po yung mga frame nito gaya po nung Warzone na umayos na po yung frame niya, hindi na siya paikot-ikot sa maraming frame, nag-stay lang siya ng mga 90 to 60 mga ganon. Sana pagdating ng araw yung Wuthering Waves tsaka yung Solo Leveling Arise maging okay na po siya. So sa paglalaro ko dito, ang pinaka-paborito ko talaga na nangyari dito habang naglalaro tayo, yung 4D vibration. Kapag naglalaro tayo, nagbabibrate po yung mga phone natin. Kapag supported po ng 4D vibration yung isang game, like yung Genshin Impact, habang naglalaro ako dyan, kapag may patayan, talaga nagbabibrate po talaga yung cellphone natin. At ang pinaka-nagustuhan ko sa mga IQ phones o kaya sa mga Vivo phones, meron siyang ultra game mode. Hindi pa yung game turbo natin yan. Yung game turbo, marami na siyang mga settings. At sa ultra game mode, meron pa mga frame rate priority, mga ganon, at sobrang dami talaga. Ikaw na lang mananawa kung ano yung mga settings na gugustuhin mo dito. At laging nakadepende sa inyo yan kung ano yung mga settings na gagawin nyo. Okay, bago tayo magtungo sa camera, nakasubscribe na ba kayo? Hirap na ako nag-makeup sa inyo, bumili pa ako ng wig para sa inyo, tapos di pa kayo mag-subscribe. So sa mga nasa Premiere naman, paki-like na lang, tapos mag-comment naman kayo kung nagugustuhan nyo ba yung appearance dito ni Maya Yap. Comment down below. At kung gusto nyo pang bumalik o hindi na. Ako parang ayaw ko nang bumalik. Okay, pagdating naman sa camera, okay yung camera nito, maganda yung details na pinapakita niya. Pero ang pinaka napansin ko talaga dito, hindi siya katulad ng mga ibang phone na iQOO Neo 9 Pro o kaya nung iQOO Neo 9. Hindi siya ganun ka-impressive para sa akin. Mas nagugustuhan ko yung camera talaga ng iQOO Neo 9 at Neo 9 Pro kesa dito. Pero may details naman tayo makakuha. Sakto rin yung separation ng background, tapos saktong-sakto din yung kulay, as in talagang natural siya. Medyo may konting contrast na mapapansin mo talaga kapag nag-take ka. Pero okay lang po yan, na-adjust naman siya ng maayos. Yun nga lang kasi nag-expect talaga ako ng maganda dito na sobrang ganda talaga ng camera. Hindi ko lang in-expect na ganito yung makakuha ko. Expect ko na makakuha ko ng matas na camera dito o mas magandang camera kasi naka 9300 plus na siya. Pero para sa akin sa nakikita ko okay na po siya. May pang-picture ka na talaga. At selfie camera naman, ito malinaw po yung selfie camera niya kahit na anong selfie dyan. At may beautification pero pwede naman nating alisin yan. At mas satisfied ako sa nakikita ko sa front facing camera. Then pagdating naman sa video, meron tayong 4K at 60 FPS na dito ha. Stable naman po siya. At sa pag-shoot ko, pag nakikita ko siya parang may alog. Pero nung pinanood ko siya, nawala po yung alog na yun. Hindi ko alam kung bakit. At ngayon kapag in-upload ko to, doon ko talaga makakita. Hindi ko pa siya in-upload ngayon eh. Pero kapag nakita ko mamaya, maglalagay na ako ng caption kung malikot ba siya o hindi. Hindi ko pa siya nakikita sa computer ko mismo. Pero sa nakita ko dito sa phone, okay na okay po siya. Stable po siya. At yung kulay, saktong-sakto din po. At ito naman guys, yung front-facing video natin. Yan, 1080p 30 fps lang. Kadiri. Dapat ginawa nilang mga 60 fps pero hindi siya masyadong stable. Pero sa nakikita ko okay naman yung color. Yan, ganda ng ate mo, no? Oy, mag-subscribe lang kayo, bakla. So ayun guys, para sa akin napakasulit ng phone na to para sa 22,000. Imagine mo, naka i54 ka na, 6,400 yung battery, tapos naka Dimensity 9300 plus. Tapos bezel-less na rin dito yung display niya at napakaganda talaga yung display, naka L1 certifications na rin siya. So para sa akin sulit na yon. Kayo anong masabi nyo? Sulit ba to? Pass kayo? Para sa akin, ito yung pinakasulit na phone this year 2024. Flagship level pero pang divisoria talaga yung presyo. So yung link ilalagay ko sa description. At sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. As in talagang nag-wig pa ako para sa inyo. Pero sana makakuha ko ng maraming like dyan, comment, at pa-share na rin. Sobrang salamat talaga. Kung gusto nyo makita si Maya Yap, comment down below. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bago kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Maya Yap. Shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense